Ang Holy Week o Semana Santa ang pinakaimportanteng pangyayari sa paniniwala ng mga Kristiyano dahil inaalala ang huling mga araw ni Hesukristo dito sa mundo at ang kanyang muling pagkabuhay. Ang Semana Santa ay ginugunita sa loob ng 7 araw, simula sa Linggo ng Palaspas hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay o ang Easter Sunday. Ang panahong ito ay nakakapagbigay ng pagkakataon sa mga mananampalataya na makapagmuni-muni sa mga pangyayaring nagdulot ng pagbabago sa kanilang buhay. According to some scholars, ang Holy Week ay unang ginunita noong ika-2 siglo or 2nd century, and by the start of 3rd century, may iilang mga mananampalataya ang nagsimula ng mag-ayuno sa iilang mga pagkain, partikular ang karne. Kahit na ang Romanong emperador na si Constantine ay ipinagbawal ang kahit na anong pagpublikong gawain sa mga panahon na ito. Ang Holy Week ay nagsimula sa Linggo ng Palaspas as Christians commemorate the historical entrance of Jesus in the city of Jerusalem. Nilatag ng mga tao yung mga balabal nila na pagpasok ni Jesus doon as a symbol that Jesus is their Messiah. Ang pagsakay ni Jesus sa asno or donkey ay sumisimbolo na kanyang pagpapakumbaba at ang kanyang dalang kapayapaan sa pagpasok sa lungsod. Pagpasok niya sa lungsod, maraming taong may dalang palaspas at yung iba sa kanila ay talagang inilatag ang kanilang balabal sa daanan habang naglalakad si Jesus sakay ng asno. At ang mga tao roon ay sumigaw ng Hosanna dahil ine-expect na nila na si Jesus ang hari, na siya ang Mesiya, na siyang magpapalaya sa kanila sa pagkaalipin sa mga Romano. After Palm Sunday, ang mga unang araw ng Holy Week ay gumugunita sa iilang mga mahahalagang pangyayari sa huling linggo ni Jesus. On Holy Monday, according to Gospel accounts, many recall Jesus cursing a barren fig tree, also cleansing the temple by driving out the merchants and the money changers, and being anointed with expensive perfume at Bethany, a foreshadowing of Jesus' incoming burial. Ang Holy Tuesday naman, sometimes called Fig Tuesday, ay tungkol sa mga propesiya ni Jesus sa mangyayari sa Jerusalem sa hinaharap. Baka kasama na dito yung predictions o yung mga sinasabi niya patungkol sa kanyang sariling kamatayan at iba pang mga propesiya na mangyayari kapag end times na o kapag magugunaw na yung mundo, kapag malapit na ang katapusan. Itong Holy Tuesday, this day represent a deepening tension as opposition to Jesus intensifies among religious leaders. Talagang yung mga religious leaders gusto na talaga nila ipapatay si Jesus, lalo na nung araw na to. Holy Wednesday is sometimes called Spy Wednesday because inaalala nito yung ginawa ni Judas Iscariote, ni Judas Iscariot, na pagkakatwa or pagbebetray kay Jesus for 30 pieces of silver. Pero ano yung nagtulak kay Judas para i-betray niya si Jesus? Paano mula sa pagiging isang tagasunod patungo sa pagiging isang taksil? Well, ayon sa Gospels nila Matthew, Mark, and Luke, kasakiman ang isa sa mga dahilan ng desisyon ni Judas. Ngunit may maaring may iba pang dahilan. So may ilang mga scholar ang naniniwala na si Judas Iscariot ay maaring may kaugnayan sa mga tao ng punyal o sa Latin ay sicari. Diba? At alam naman natin na itong mga taong ito, sila ay mga zealot. At ang mga zealot sa isang sektaryong grupo ng mga Hudyo na nagsusumikap pabagsakin ang mga Romano sa pamamagitan ng dahas. At maaari na galit si Judas kay Jesus dahil hindi niya ine-expect na si Jesus ay nagagawin niya. Baka masyado siyang napapagalan, no, hindi niya ata ine-expect. Ang ine-expect niya talaga na siya ay isang great military leader na talagang palalayain niya ang Israel sa pagkakasakop nila sa mga Romano. Pero hindi yun yung nangyari. Pero hindi talaga nilinaw sa Gospels, hindi talaga nilinaw sa Bible kung ano talaga yung tunay o yung talagang totoong intention ni Judas sa pagkakatwa niya kay Jesus.
On the contrary, Maundy Thursday o Huwebes Santo, ito naman ay gumugunita sa huling hapunan ni Jesus kasama ang kanyang mga disciples bago siya dakpin. Ang gabing ito ay nagtatag ng dalawang importanteng tradisyon na ginagawa ng mga Kristiyano. Una, si Jesus ay naghuhugas ng mga paa ng kanyang mga alagad na nagpapakita ng paglilingkod at pagmamahal niya sa kanila at nagbibigay sa kanila ng isang bagong utos na magmahalan sa isa't isa na sa Latin ay translated as mandatum or new commandment. Pangalawa, na si Jesus ay nagtatag ng sakramento ng banal na communion na ginagawa natin mga Kristiyano tuwing unang linggo ng buwan, unang Sunday. At yun ay kumukuha tayo ng tinapay, no? At noong oras din na yung kumuha siya ng tinapay at kumuha siya ng wine na sumisimbolo ng kanyang katawan at dugo. Ang ilang tradisyon, particular dito sa Pilipinas, ay dinaraos natin yung tinatawag na bisita iglesia, na kung saan ang mga mananampalataya ay nagpupunta sa iba't ibang simbahan sa gabi na ito bilang isang banal na panata sa ginawa ni Kristo. Ang Biyernes Santo o Good Friday ay ang huling araw ni Jesus. Pagtapos nila kumain kasama ang iilan sa kanyang mga disciples, naglakad sila, umakyat sila ng lambak ng Kidron o punta sa isang garden na alam natin na Garden of Gethsemane. Doon nanalangin si Jesus ng taimtim at may pagdarandam at siya ay humihiling na kung maaari iligtas siya ng Ama sa kanyang magiging kapalaran, yung kanya talagang haharaping battle. Pagkatapos nun, dinakip nila si Jesus. No, inaresto nila si Jesus at dinala nila sa mga punong pari at pariseyo, sa mga religious leaders. At doon, inakusahan at dinaya nila siya. Ginawa nila yung lahat para lang mapapatay nila siya. Ngunit, mahal na mahal sila ni Jesus. Kahit na nais na nila siyang saktan, sa halip na lumaban, sa halip na magsalita, i-defend ang kanyang sarili, mas pinili pa niya na manatiling tahimik na lang habang inaakusahan. Si Jesus ay hayagang pinahirapan, nilait, dinuraan, binugbog at halos di mo na makilala sa dami ng dugo at pasa na meron siya sa buong katawan. Siya ay hinubaran at dinala upang ipako sa krus. At doon sa labas ng lungsod, ipinako siya ng kanyang mga tagapag-usi sa isang krus kung saan siya ay tuluyang namatay. Inaanyayahan tayo ng Sabado de Gloria na maranasan ng dilig, na magkaroon ng mga katanungan, na magdalamhati, na talaga magpanaghoy, na talaga magtangis tayo, umiyak tayo. Dahil minsan akala natin, akala ko ba niligtas na ako ni Lord? Akala ko ba perfect yung plans niya para sa akin, pero bakit ko to nararanasan? Bakit to nangyayari lahat sa akin? Diba? Akala ko ba mabuti si Lord? Ang dami nating mga tanong. Akala natin para bang tinalikuran na tayo ng Diyos. Ngunit sa gitna ng matinding kalungkutan, bighati, problema sa buhay, nariyan pa rin ang Diyos. Kailan naman hindi niya tayo iniwan. Minamahan niya tayo. At kumikilos ang Diyos sa kanyang sariling paraan upang ibalik ang buhay sa bawat isa sa atin. Ang nakasarang bato sa kanyang libingan ay hindi makakapigil kay Jesus. Ang kanyang kamatayan ay hindi ang katapusan. Kaya 3 araw matapos ang pagkakapako ni Jesus sa krus, 2 babae mula sa mga alagad ni Jesus ang nakatuklas na naalis na ang bato sa kanyang libingan. Sira na ang selyo at wala na rin ang katawan ni Jesus. Matapos nun, isang anghel ang nagsabi sa kanila na nabuhay ng muli si Jesus. Talagang inutusan ng anghel yung mga babae na pumunta, bumalik sa iba nilang mga kasama at ibalita ang kanilang nakita.
Sa gospel accounts mababasa natin, nakipagkita si Jesus sa kanyang mga tagasunod. At sila rin, gulat na gulat nung nakita niya sila. Nakita nila ang kanyang mga sugat, nakita nila yung buong katawan niya, buhay siya. Pero yung katawan niya hindi perpekto, yung talagang katawan na bugbog sarado, na punong-puno ng mga sugat dahil sa pagpapahirap sa kanya. Lahat yun nandun, yung scars, yung mga peklat, nandun kitang-kita. At matapos sinabi niya sa kanyang mga alagad na ibibigay niya rin sa kanila ang parehong kapangyarihan na nagpabuhay sa kanyang muli. The same spirit that resurrected him from the dead according to Romans 8 verse 11. And that is the Holy Spirit. Upang maibahagi nila ang mabuting balita ng muling pagkabuhay at walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Patapos nito sinugo niya ang kanyang mga alagad upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao sa buong mundo. Lahat ay maaaring maging bahagi ng kanyang kaharian sa pamamagitan ng pagtalikod sa kasalanan, pagtanggap ng kanyang pag-ibig na kanyang ginawa sa krus, at pagsunod sa kanyang mga pamamaraan. Ito ang linggo ng pagkabuhay na siyang pinagdiriwang ng mga tagasunod ni Jesus ng may kagalakan sapagkat si Jesus ay muling nabuhay at nagsimula na ang kaligtasan para sa lahat. Kaya ngayong Holy Meet, magkaroon tayo ng panahon para alalahanin, para makapagmuni-muni, para mag-reflect, tignan, ipagdiwang ang mga ginawa ni Kristo para sa atin. Tandaan po natin na sa gitna ng mga paghihirap at pagturusa, binigyan niya tayo ng pag-asa na makamtan ang tunay na buhay sa Kanya. Kaya kung nagustuhan niyo po itong content na ito, kindly like and subscribe as well kung nasa YouTube ka. Also click that notification bell para maging updated ka sa mga latest content na i-release ko. At kung ikaw ay kasalukuyang naghahanap ng pag-ibig, you're trying to figure out love and trying to, try na find it to someone, kindly click this video, baka meron kang matutungan, baka makatulong to para sa'yo, okay? So yun lang, without any further ado, maraming salamat po sa time ninyo. Peace always, bye-bye.